Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng away. Aba, meron po palang bumisita doon sa bahay ni Beyonce na poging-pogi. Alam po, at parang ito ay schoolmate niya. At kinausap din yung nanay ni Beyonce. Ba, sino po kaya ito, no? Papanoorin po natin yung video, no? Alamin po natin kung talagang ito ay poging-pogi. At alamin po natin kung sino ito. Pero bago po yan, siyempre, ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Eda Vlog, Jack Tapia, at ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video na kung saan ay bumisita po siya doon sa bahay nila Beyonce. At talagang kinausap niya yung nanay ni Beyonce. Sino po ito? Alamin po natin. Ito po yung video. Panoorin po natin. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Dr. Love. Ayan suportahan po natin Dr. Love. Ito na po yung video. Yan. Kay Beyonce, ano masabi mo kay Beyonce? Ano po? Makikain ako doon. Makikain ako doon ng festa Salamat po. Ng fiesta? Oo nga pala, paranood tayo, di ba? At pa din. Walang pa din sila, open pa din sila sa mga tao. Ang daming kausap. Nagalang kami kwentuhan ni mama niya dun sa habang nagkakain ako at wala akong kasabay. Oo. Salamat po sa pag-invite sa kainan. Taga doon naman din ako Taga doon din po ako, nag-taas lang ako, tapos Taysan din yun sa inyo, di ba? Opo, Taysan din. Barangay din Taysan. Kaso hindi man kami nahanda at wala akong panghanda. Oo nga. Pareho man tayo. Ako din, taga Taysan, wala man akong handa. Wala din akong panghanda. Kaya pareho tayo nakikikain lang kay Beyonce. Opo. Pareho tayo nakikikain doon. Yan. Sa Mrs. Love, anong word of wisdom mo para kay Patrick? Anong word of wisdom mo para kay Patrick? Tuloy lang, kahit mahirap man, talagang mahirap mag-aaral, pero tuloy lang kasi para din naman yan sa future. Andyan naman talaga yung minsan mahirap talaga, pero huwag ka lang makalimot magdasal kasi nandyan si Lord, tutulungan ka naman. Lahat namang problema may solusyon. Kaya alam ko namang mahirap talaga mag-aral, kaya yun lang, laban lang. Kahit ano man yung minsan may mga pagsubok, huwag ka lang magpakawala ng pag-asa. Saka nakikita ko naman po si Guido ko. Makamit mo yung gusto mo. Sa sipag-tiyaga lang talaga. Sa mahal na sipag-tiyaga. Kasi hindi naman yung puro lang tayo salita tapos wala tayong tiyaga. So, malabo, makamit natin yung gusto natin. Kailangan talaga sipag. Tiyaga. Yun lang. Alam ko, Patrick, kaya mo yan. Laban lang. Salamat po. Minsan, mababas man tayo minsan. Wala yan. Kasama sa buhay yan. Normal lang sa atin yan. Mabas tayo. Ako nga, pinabas ako. Tumaas ngayon. Tumaas sa subscriber ko. Dahil yan sa pampabas ng mga tao. Alam mo yung mga basing, nakakatulong ng malaki yan. Basta laging pag binabas ka, huwag ka lang maging negative. Positive ka lang. Optimistic ka. Ang kagandahan po kasi sa inyo, at pag binabas kayo, hindi kayo agad-agad yung na-response ng inappropriate action. Oo. Naano kayo in a positive way. Kaya syempre, yung mga nanonood na, ito, binabas to. Pero maayos pa din yung Talagang papasubscribe kasi nga,
nagdedepende po sila sa actions or response na ginagawa nyo dun sa mga... Yung ano kasi, dapat di magbabago yung iba kasi pag nababas, nangihina. Yes po. Sa akin, pag nababas ako, tumatawa lang ako. Kumbaga, sabi na, ito yung tao na binabas pero nakangiti. Yung iba, binabas, nangihina. Di ba? So, salamat Patrick sa pagdalaw ha. Salamat sa inyong pagpunta rito. Ingat ka sa pag-uwi mo. At tuloy lang pasok. Sa mga darating pang tutulong sa iyo, magiging didiretso man sa iyo o tatawag man sa akin o didiretso man sa iyo. Alagaan mo sila. Ako ay nandito lang ako para i-vlog ka, tutulungan ka. Ang pamagitan, ang vlog natin ay nakakatulong na malapit sa iyo lagi. Yun po, no? Napanood po natin yung video, no? Baka akala niyo po kung sino yung nagpunta sa bahay ni Beyonce at nagpunta po siya ay piyesta, no? Yan po ay walang iba kundi si Patrick. Ano po, inano ko lang po kayo, medyo pinaprank ko lang po kayo ng konti. Huwag po kayo magagalit sa akin, ha? At dito nga po ay naikwento ni Patrick kay Dr. Love na nagpunta nga daw po sila nung piyesta doon sa bahay nila Beyonce. At nandun din si Dr. Love, ano po. At sabi nga po ni Patrick, ay taga doon din daw po pala siya, malapit kila Beyonce. Ano po, at si Patrick din ay nag-aaral sa La Consolacion. Ano po, at doon din nag-aaral sa ngayon etong si Beyonce. Kaya silang dalawa ay schoolmate. Ano po, at nung piyesta nga daw ay nakikain sila doon kila Beyonce. At sabi niya nga po ay open pa daw po sa mga tao itong bahay nila Beyonce. Ibig sabihin ay walang pinipiling bisita. Ganun kabait po ang pamilya ni La Beyonce. Ano po, talagang kung ano po sila noon, ay hanggang sa ngayon, ay ganun pa rin po sila. Wala po silang pagbabago. Ano po, kumbaga, ay nakatungtong pa rin sa lupa ang kanilang mga paa. Ano po, kasi sabi nung iba, ay alam nyo naman, yung mga baser, sabi na po, ay nagmamalaki na yung pamilya ni Beyonce. Ayan, ang katunayan, ano po, sinabi po ni Patrick, na talagang open sa mga tao yung bahay ni La Beyonce. Ano po, kumbaga ay walang pagbabago. Ganun pa rin ang ugali ng pamilya ni Beyonce. At ganun din po si Beyonce, nakikita nyo naman po na talagang napakabait na bata ni Beyonce. Kahit na nga po minsan ay nababas siya, pero hindi po siya pumapatol. Doon po sa mga nambabas sa kanya. Sabi niya nga, ay pinapasa Diyos na lang niya. Yung mga nambabas sa kanya. Ganun po kabait si Beyonce. At tama yung sinabi ni Patrick, na talagang welcome lahat doon sa bahay ni Beyonce. Wag lang yung mga baser. Wag mong i-welcome yung mga baser. Kasi sigurado yari yun sa tatay ni Beyonce. At yun na si Patrick ay nagpunta kay Dr. Love, kasi ay doon po sa vlog nilang nakaraan may nakapanood na sponsor at magandang balita kay Patrick na siya ay gagawing scholar ng sponsor. Ang kailangan lang daw ay ipakita yung kanyang mga grades doon sa mga sponsor. Kaya Patrick, galing-galingan mo. Pagkakataon mo na yan, kasi alam naman po nating lahat na itong si Patrick ay talagang porsigido, na makatapos sa kanyang pag-aaral at gusto niya po yung kanyang kurso na nursing. At talagang nakikita naman po natin na talagang kahit wala na po itong si Patrick ay patuloy po siya. Kumbaga hindi po siya pinanghihinaan ng loob. Habang tumatagal ay lalo po siyang ginaganahan sa pag-aaral. Bagamat minsan ay nagkukulang po siya, pero dahil nga po sa kalingap, ay may mga sponsor na talagang tumutulong po sa kanya. Si Dr. Love nagbibigay din po yan kay kay Patrick, mga pambaon-baon. Nagbibigay si Dr. Love, at kagaya nga po nung nakaraan na i-vlog ni Dr. Love, may sponsor na naman nakakita at yun na magandang balita. Siya po ay magiging scholar na. Di tuloy-tuloy na yung pag-aaral ni Patrick. Napakagandang balita po noon. Di po ba? Na hindi na niya po problemahin yung kanyang pag-aaral.
kumbaga mga allowance na lang ang kanyang puproblemahin. Mali natin, baka may mga sponsor pa na talagang magbigay po sa kanya. No? Sa bagay, second year college na to. 2 taon na lang at gagraduate na po etong si Patrick. Kaya Patrick, konting tiyaga pa. At alam ko naman na lagi kang nananalangin. Kaya konting tiis pa at mararating mo na ang iyong pangarap sa buhay. Kapag ikaw ay nakagraduate na, siyempre, yung mga tumulong ay huwag kakalimutan. Napaka-importante nung lumilingon sa pinanggalingan. Kasi kung di ka lumingon sa iyong pinanggalingan, ay hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. Di po ba? Ewan ko lang kung tama po yung aking sinabi. Kaya yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Pakisuportahan naman po si Victoria Mix Vlog. Victoria Mix Vlog. At siyempre si Dr. Love, si Kuya Bal, si Ate Edna, at si Kalinga Prab. Maraming salamat po. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.